Ang BGC SkyTrain Project, o ang Guadalupe BGC Monorail, ay nananatiling tuloy at nasa proposal stage pa rin, bagamat nakaranas ito ng matagal na pagkaantala mula noong pandemya. Ang Alliance Global Group Incorporated, AGI, ay interesadong ituloy ang konstruksyon ng 1.87 km na monorail na ito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang proyekto ay naghihintay pa rin ng huling pag-aproba mula sa National Economic and Development Authority, NEDA, Board. Kapag naaprubahan, dadaan muna ito sa isang Swiss challenge bago tuluyang masimulan ang konstruksyon. Layunin nitong i-connecta ang MRT-3 Guadalupe Station sa Makati patungo sa Uptown Bonifacio sa Taguig. Magkakaroon din ito ng dugtong sa ginagawang Metro Manila Subway Project. Target nitong ibaba sa 5 minuto na lang ang biyahe sa pagitan ng Guadalupe at Uptown BGC na kasalukuyang inaabot ng matagal dahil sa trapiko. Habang naghihintay ang SkyTrain ng huling pirma, ang ibang malalaking proyekto sa transportasyon sa BGC Terminal Exchange Area ay opisyal ng umusad ngayong taon. Noong February 13, 2026, ginanap ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng BGC at Kalayaan Avenue Subway Stations. Ang Nishimatsu DMCI joint venture ang may hawak ng kontratang ito. Ang kasalukuyang terminal area sa Market ay nakatakdang i-redevelop bilang isang Transit-Oriented Development (TOD) hub. Ang Market Transport Hub sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig ay isa sa pinakaimportanteng halimbawa ng Transit-Oriented Development (TOD) sa Metro Manila. Ang 10 hektaryang master plan na ito ay magiging isang high-density hub na konektado sa subway station. Ang Bases Conversion and Development Authority, BCDA, kasama ang Asian Development Bank, ADB, ay nag-aaral na i-redevelop ang market area sa Taguig upang maging isang malaking TOD. Ang plano ay i-integrate ang prime commercial space sa isang paparating na railway station, gaya ng Metro Manila Subway. Ang mga malalaking developer ay aktibo ring nagtatayo ng mga TOD-style townships, tulad ng Arcus South sa Taguig, na mayroong sariling Integrated Terminal Exchange, ITX, na magdurugtong sa Metro Manila Subway at NSCR, North-South Commuter Railway. Ang 33.1 km na subway project ay nagtatampok ng 17 stations na magsisilbing pangunahing backbone ng mga TODs sa buong Metro Manila. Ayon sa mga ahensya ng real estate tulad ng Colliers Philippines, ang tagumpay ng mga TOD hub tulad ng sa Taguig ay nakasalalay sa mabilis na pagkumpleto ng mga riles at sa pagpapabuti ng tinatawag na first and last mile connectivity, tulad ng paglalagay ng protected bike lanes, shuttle loops, at accessible walkways. Target ang demonstration run ng subway sa taong 2028, habang ang buong operasyon ng subway system ay inaasahang makukumpleto sa pagitan ng 2030 hanggang 2032. Kasabay nito, ang Bases Conversion and Development Authority, BCDA, ay kasalukuyang nagdidisenyo ng isang dedikadong BRT system para sa BGC na target simulan ang konstruksyon sa huling bahagi ng 2026 upang maging operational pagdating ng 2027. Samantala, ang Megaworld Corporation ay naglaan ng 12 bilyon pesos upang simulan ang pagpapaunlad ng San Benito Private Estate, isang 25 hektaryang wellness township sa Lipa, Batangas. Ito ang kanilang kauna-unahang proyektong nakatutok sa holistic wellness at medical tourism, na nakatakdang maging isang sustainable at kalmadong komunidad.
Nagsimula na ang Megaworld Corporation sa pagpapatayo ng kanilang 12 billion pesos San Benito Private Estate sa Lipa City, Batangas. Ang proyektong ito ay isang 25 hektaryang Integrated Active Wellness Township na nakatutok sa kalusugan, kalikasan, at modernong pamumuhay. Kasosyo ng Megaworld dito ang CG Hospitality, ang may-ari ng tanyag na Eco-Luxury Medical Wellness Resort na The Farm at San Benito, Lipa, Batangas, mga 20 minuto mula sa Kabayanan o City proper, may magandang tanawin ng Malarayat Mountains. Sinisimula na ang unang phase na kinabibilangan ng paggawa ng mga kalsada at mga pangunahing infrastruktura, land development. Ang mga magiging residente ay magkakaroon ng eksklusibong access sa mga kilalang medical at holistic health programs ng The Farm at San Benito. Magkakaroon ito ng mga luxury private villas at mga eksklusibong residential lots. May plano rin para sa mga low-rise residential condominiums. Magtatayo rito ng isang international brand hotel, mga commercial shops, sports and leisure hubs, at isang active adult center para sa mga nakatatanda. Kalahati, 50% ng buong township ay ilalaan para sa mga open spaces tulad ng natural parks, forest reserves, waterways, at mga nature walk trails upang mapanatili ang ganda ng kalikasan. Ayon kay Kevin Tan, ang President at CEO ng Alliance Global Group Incorporated, parent company ng Megaworld, layunin ng proyekto na isulong ang wellness tourism at tugunan ang lumalaking demand para sa mga komunidad na nakasentro sa kalusugan. Inaasahan ding magdadala ito ng maraming trabaho at magpapalakas sa ekonomiya at turismo ng Batangas.